Servant is listening over the lost.
magkaroon tayo ng ilang sandali sa inyong mga tahanan at sa inyong mga pamilya. Pasalamatan natin ang Panginoon. For it is a good thing to give thanks unto the Lord, the Most High God. Begin right now. Magdamaglaan tayo ng ilang sandali. Thank you, Jesus. Sabay-sabay po tayo manalangin. Heavenly Father, we thank you once again for this great moment na kami po'y tinipon mo sa lugar nito at tinipon mo sa bawat tahanan ng Panginoon upang kami sumamba sa iyo, walang nakakahanda sa pagsamba sa iyo, pagpapasalamat sa iyong pangalan. Thank you, Lord, for everything. Salamat po sapagkat ikaw ang makapangyarihang Diyos. Ikaw ang Diyos na nakaupo sa trono. Ikaw ang Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay. Ikaw ang Diyos na nagpoprotekta sa amin. Salamat, Panginoon, for your attention. Thank you, Lord, for your forgiveness. Thank you, Lord, for the cleansing power of the blood of Jesus. Because we are protected by the blood of the Lamb. Hallelujah. Salamat po, Diyos. And today, magkakaroon kami ng live stream. Hallelujah. Mapapakinggan ang mensahe nito sa bawat tahanan. Hallelujah. Magandang umaga dyan sa Batasan, sa PH Batasan. Hallelujah. At sa ibang mga kasama po natin. Hallelujah. Thank you, Lord, for you give us the spirit of wisdom as we hear your word, as we receive your word. Give us the spirit of wisdom, knowledge, the spirit of revelation, so that we may know you better and deeper. And in the name of Jesus, we take authority over this place and over every house, over every family in the name of the Lord. Hallelujah. We can every hindrances, every plans of communication of the devil. And we allow nothing but the Holy Spirit of the living God in this place and in every house. In the name of the Lord, every family of God. Thank you, Lord. Hallelujah. We allow the power of God in this place. Thank you, Lord, for you have called me and anointed me as your servant, so that I may declare the word of the Lord. Salamat po, Panginoon, na your name be exalted sa lugar na ito, sa bawat bahay, sa bawat pamilya. Maitaas mo ang dakilang pangalan at itinataas ka namin sa pinakamataas, pinakadakilang pangalan. Ang pangalan na higit sa lahat ng pangalan, ang hati ng hati. Panginoon ang mga Panginoon, in Jesus' name, Amen. Amen. Ngayon, mga kapatid, this is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Hallelujah. Isang special na araw na inilaan sa atin ng Panginoon. Hindi tayo talaga mapipigilan. At purihin ng Panginoon lalo yatang lumalawak ang ating mga disciples. Kasi yung mga nakakunik sa inyo sa Facebook ay makakapanood pa rin yan ng mensahe nito. Nababasahin natin sa 2 Chronicles chapter 20, beginning verse 1 to 4, at magpapatuloy tayo sa mga susunod na mensahe. Sabi dito, now it happened after this
that the Moabites and the Ammonites, together with the son of the Meunites, came to make war against Jehoshaphat. Then it was reported to Jehoshaphat, a great multitude has come against you from beyond the Dead Sea, out of Aram or Syria, and behold, they are in Hazazon Tamar. Then Jehoshaphat was afraid and set himself determinedly to seek the Lord, and he proclaimed a fast through all Judah. So the people of Judah gathered together to seek help from the Lord. Indeed, they come from all the cities of Judah to seek the Lord, longing for Him with all their hearts. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Ito yung mensahe ng ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Now, ang aking topic ngayon ay the power of worship. Hindi po tayo makakanaman sa worship. Kahit pala dito yung mga kapatiran, pero sa bawat bahay natin, we will still worship the living God. We will still worship the Lord, the faithful God. Hindi po tayo mahadlangan sa pagsamba sa ating Panginoon. So the power of worship. Ngayon nasa live stream tayo, kaninang umaga, ay nagbabasa po ako ng Bible at nabasa ko po sa Exodus chapter 20, verse 24. At ito ang sinasabi, you shall make an altar of earth for me and sacrifice it, your burnt offerings and your peace offerings, your sheep and your oxen. At yung sinasabi nito, in every place where I cause my name to be recorded and remembered through revelation of my divine nature, I will come to you and bless you. Amplified version po yan, pero nakita ko po doon parang biblical din pala yung live stream. Sapagkat sabi doon, in every place where I cause my name to be recorded. Hallelujah. And remember, recorded, I believe, nire-record ng Panginoon niya sa kanya, pero naka-record tayo ngayon. At ang promise ng Panginoon, kung saan ang lugar na yun, I will come to you and bless you. Hallelujah. So may blessing sa bawat tahanan. May blessing na dadating sa inyo. If you worship the Lord, nakisama kayo dito sa worship na ito, kahit na tayo ay magkakahiwalay, magkakasama tayo sa spirit of worship. Hallelujah. Amen. Now, pag-aaralan natin ang the power of worship. Hallelujah. Yung mga worshiper talaga, hindi talaga natatalo yan. Worshiper ka na pinipinte, laging panalo mga worshiper. Hindi natatalo ng problema yan, hindi natatalo ng coronavirus, hindi natatalo ng kung kahit na anong problema at mga trials sa buhay. If you are worshiper of the living God. Then, itong ating pag-aaralan ay nung panahon po ito ni King Jehoshaphat. Okay, at sabi niyan ay sinalagay sila ng mga Moabites at sama-sama Ammonites and Meunites to make war against Jehoshaphat. Then inireport ko kay Jehoshaphat na great multitude has come against Israel. So natakot po, sabi niyan, then Jehoshaphat was afraid and set himself to seek the Lord. So merong mga sa mga pagkatakot, merong negative na pagkatakot, meron naman nagiging positive na pagkatakot. Maraming natatakot ngayon dahil sa coronavirus, pero kung tayo magiging positive, magiging sa atin yan, plus sa atin yan. Okay, ano pa nangyari dito? Nung malaman ni Jehoshaphat na sila ay napapaligiran ng great multitude, napakarami ng mga sundalo nagkakampi-kampi, nagsama-sama, natakot po si Jehoshaphat. Pero ito magandang pagkatakot, sapagkat sa kanyang pagkatakot, he seek the Lord in prayer. Hallelujah! Hinanap niyang Panginoon sa panalangin. Yan po ang maganda. Kung kayo natatakot, seek the Lord, mawawala yung mga pagkatakot natin.
sa ating mga buhay. Because in the presence of the Lord, hindi nag-i-exist ang fear. Hindi nag-i-exist ang pagkatakot sa presence ng ating Panginoon. So yung mga natatakot dahil sa coronavirus, you seek the Lord. It is time to seek the Lord. Hallelujah. In prayer. And then hindi lamang prayer, kundi sabi diyan ay yung pagkatakot ni Diyos sapat ay nagdala sa kanya sa pagpapasting. Okay, sa pag-aayuno. So, always seek help from the Lord sa ating mga pangyayari sa ating buhay ngayon. And I believe na ito ay inalaw ng Panginoon. Sabi ko, inalaw ng ating Panginoon because mayroong purpose ang Panginoon. At alam na natin ang purpose ng Panginoon sa conclusion ng ating pagsubok na ito sa crisis ng coronavirus. Panalo pa rin tayo in conclusion sapagkat ang mga anak ng Diyos ay hindi pwedeng matalo. Amen? Lagi tayong nananalo sa ating Panginoon. And then, ang ginawa ni Jehoshaphat after he prayed and fasted, he gathered, sabi diyan, Judah gathered together to seek help from the Lord. It is now the time na mag-gather ang body of Christ, ang mga believers ng ating Panginoon to seek help from the Lord. And I believe itong time na ito, maraming humihingi ng tulong sa ating Panginoon. Even our President ay inamin na niya, hindi niya kaya yan because ang ating kaaway ay unseen, hindi nakikita. Mahirap makipaglaban sa hindi nakikitang kaaway. Pero alam natin, meron tayong resolution dyan sa hindi natin nakikitang kaaway. Sapagkat ang resolution natin dyan ay yung magsisik help from the Lord tayo sa hindi naman nakikitang Diyos. Amen. Yung hindi nakikitang kaaway, kita ng ating Panginoon. Hallelujah. And He can defeat the enemy of coronavirus. I believe, we declare na hindi magtatagal ang coronavirus na yan sapagkat we seek help from the Lord our God. Amen. Hallelujah. So, nagsama-sama at naniniwala ako maraming ang body of Christ ay nagsasama-sama ngayon to seek help from the Lord to pray. Ang iba nagpapas upang matapos ang ating crisis na ito. Now, after ng prayer and fasting at tinawag niya ang mga taga-Juda, they gathered together. Ito naman ang declaration ng faith. Mahalaga ang declaration ng ating faith. Huwag tayong lagi magdi-declare ng mga pagkatakot sa ating mga buhay. Declare our faith in the Lord. Sapagkat ito ang declaration ni Jehoshaphat. Sabi doon sa verse, yung kasunod na verse 5 to 12, and Jehoshaphat stood in the assembly of Judah and Jerusalem, in the house of the Lord before the new court, and said, O Lord God, our fathers, God of our fathers, are you not God in heaven? You rule over the kingdoms of the nations. In your hands are power and might, so that none is able to withstand you. Did you not, our God, drive out the inhabitants of this land before your people Israel, and give it forever to the descendants of Abraham your friend? And they have lived in it, and have built for you a sanctuary for your name, saying, if disaster comes upon us, the sword, judgment, or pestilence, or famine, we will stand before this house and before you. For your name is in this house. And cry out to you in our affliction, and you will hear and save. Okay, yan ang sinabi ng ating Panginoon. And then, sabi diyan, now behold the men of Ammon, Moab, and Mount Seir whom you would not let Israel invade when they come from the land of Egypt, whom they avoided and did not destroy. Behold, they reward us by coming to drive us out of your possession.
which you have given us to inherit. O our God, will you not execute judgment on them? For we are powerless against this great horde that is coming against us. We do not know what to do, but our eyes are on you. Hallelujah. Purihin ang Panginoon sa declaration ng faith na yan. Dinideklara niya na ang Panginoon, siya ang God, the maker of heaven and the earth. He rules over the kingdoms of the nation. Mga kapatid, sinasabi diyan, the Lord God is still in control. He is in His throne. Amen. Hallelujah. At lagi tayong panalo pa rin tayo. Sapagkat sabi doon, if disaster comes upon us, the sword, judgment of pestilence or famine, we will stand before this house and before you. For your name is in this house, and cry out to you in our affliction, and you will hear, and you will save us. The Lord is our Savior. Hallelujah. He is the Savior of our soul. He is the Savior of our body. Siya pa rin na nagpo-protect sa atin in the name of the Lord. Kaya nga, totally nagtatrust tayo sa Panginoon, and we declare our faith to God. That is the declaration of our faith. Hallelujah. Hallelujah. So, dito rin sa sinabi ni Jehoshaphat, ay inamin din niya, we are powerless against this great horde that is coming against us. We do not know what to do, but our eyes are on you. So, anong sinasabi niya? Inamin ni Jehoshaphat, Lord, we are powerless over this multitude of enemies. But sabi, we do not know what to do. Naalala ko po yung sinabi ni Presidente Duterte, hindi din niya alam kung anong gagawin niya. Kaya sabi niya, kailangan tayong manalangin. Siya na mismo, even President Donald Trump, talagang nagdeklara ng panalangin. At mamaya mananalangin tayo sa ating bansa. Patuloy natin ipapanalangin. Hindi tatanggal ang virus na yan because maraming mga tao, maraming mga believers sa Pilipinas at sa buong mundo ang nananalangin sa ating Panginoon. So anong gagawin natin? Admit that we can do nothing. We must admit that we can do nothing without God. Wala tayong magagawa. Yun ang sinasabi ni King Jehoshaphat. Kung sa ating sarili wala tayong magagawa, kaya nga tayo'y humihingi ng tulong sa ating Panginoong Diyos sapagkat siya ay mayroong magagawa. Nothing is impossible with our God. Hallelujah. Then, believe God that God can do anything. Yung ating pananampalataya ay i-release natin ang ating pananampalataya. Gaya ng naipost ko, kung ang government natin ay nagdeklara ng enhanced community quarantine, we must enhance our faith in God. Amen. Hallelujah. Ating pataasin ang antas ng ating pananampalataya, mga kapatid. Hallelujah. Confess your faith in God alone. Ang Diyos dito sa ating nararanasan ay ipapakita, I believe papakita ng Panginoon that He is God who is in control, that He is God. Siya lamang ang Diyos. Wala nang ibang Diyos, walang ibang mga Diyos-Diyosan. At gusto ng Panginoong patunayan na siya lamang ang tunay na Diyos, ang buhay na Diyos, ang makapangyarihang Diyos na makakapagpatigil ng pestilence na ito ng coronavirus. Hallelujah. And if we believe, deliverance is coming. If you believe. Hallelujah. Believe. Hallelujah. Sa mga sambahayan, sa mga nakikinig ngayon, believe in the Lord. Deliverance is coming. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Then sabi ng anong ginawa ni, sabi niya, deliverance is coming. Sabi sa verse 17, chapter 20, verse 17, sabi ng Panginoon, you need not fight in this battle. Station yourself. Stand and see the salvation of the Lord on your behalf. O Judah and Jerusalem, do not fear or be dismayed. Tomorrow go out to face them, for the Lord
is with you. Hallelujah. Amen. Napakagandang proclamation at dito sabi yan, you need not fight in this battle. At tamang-tama yan sa ating nararanasan ngayon kasi wala naman tayo. We cannot fight the battle, the unseen enemy. Mahirap talagang kalabanan yung unseen enemy. Sabi ni Lord, you need not fight this battle, for the battle is the Lord. Hallelujah. Ito ay laban ng Panginoon at ilalaban tayo ng ating Panginoong Diyos. Amen. Hallelujah. Ipaglalaban ka ng ating Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, you need not fight in this battle. Hindi mo ito pakikipagdigma. Pakikipagdigma ko ito, sabi ng Panginoon, sapagkat ako lamang, sabi ng Panginoon, ako lamang ang makakalutas ng pestilence na ito, ng coronavirus in the name of the Lord. Hallelujah. Kaya sabi ng Panginoon, be still and know that I am God. Maniwala lang kayo diyan sa mga bahay natin. Hallelujah. Maniwala tayo. Deliverance is coming. Hallelujah. If you believe and trust the Lord. Sabi doon sa verse 20, so they got up early in the morning and went out into the wilderness of Tekoa. And as they went out, Jehoshaphat stood, hear me, O Judah, and you inhabitants of Jerusalem. Believe and trust in the Lord your God. Yan talaga, magagawa lang natin. Believe and trust in the Lord your God. And you will be established. Yan binabasa ko sa Amplified, secure. Believe and trust in His prophets and succeed. So dalawang sinabi diyan, believe in the Lord and trust the Lord, our God. Yan talaga ang dapat nating gawin niya. We must believe in our hearts. Hallelujah. And trust the Lord. Itinatrust natin ang sa Panginoon itong mga problema ng coronavirus na ito. In the name of Jesus. Hallelujah. And then yung kasunod doon, believe and trust in His prophets and succeed. Hallelujah. Prophets, yan ang mga servant ng Panginoon. Napakahalaga ngayon ng pakikinig ng salita ng Panginoon. Hallelujah. And I believe marami ang mga servant ni Lord ang nagpo-proclaim, even live stream. Hallelujah. At sabi niya, believe and trust in His prophet and succeed. Hallelujah. So we must believe and trust the Lord sa mga pagkakataong ito. Now, ito yung power of worship. Okay? Sa verse 21 and 22, sabi doon, when he had consulted with the people, he appointed those who sang to the Lord and those who praised Him in their holy attire, as they went out before the army and said, praise and give thanks to the Lord, for His mercy and loving kindness endures forever. And when they began singing and praising, the Lord set ambushes against the sons of Ammon, Moab, and Mount Seir, who have come against the Lord. So they were struck down in defeat. Hallelujah. So ito yung power of worship. Sapagkat naniwala sila sa prophet ng ating Panginoon, naniwala sila sa ating Panginoon, naniwala sila sa propeta ng ating Panginoon. Ang ginawa ni Jehoshaphat ay ang ipinadala niya ay mga musician na narito. Hallelujah. Mayroong power kapag tayo ay sumasamba sa ating Panginoon. Can you imagine ang enemy, yung mga kaaway ay multitudes. Napakaraming kaaway. Pero ang ginawa ni King Jehoshaphat ay ang ipinadala niya ay hindi mga sundalo. Hallelujah. Ipinadala niya yung mga worshiper. Amen. Kaya sa mga tahanan, dapat mga worshiper tayo. Amen. In our worship, we can defeat our enemy. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Praise God. Because ang mga worshiper, hindi po natatalo yan. Worshiper cannot be defeated.
If you are worshiper, hindi ka pwedeng matalo, hindi ka pwedeng matakot. If you are worshiper ng ating Panginoon, hallelujah, hindi tayo pwedeng takutin ng coronavirus na ito in the name of the Lord, because we are God's worshiper. At tunay ang wino-worship natin. We worship God in spirit and in truth. Hallelujah. So nakita natin dito, He appointed singers. Hallelujah. Hindi yung mga sundalong may mga patalim at may mga itak ang ipinadala niya, at may mga sibat, hindi yun ang pinadala niya. Ang pinadala niya mga worshiper. Hallelujah. Are you worshiper ng ating Panginoon? Worshiper ba kayo? Sa oras na ito, hindi tayo mapipiligilan sa worship. Kahit may coronavirus, we can worship in our house. At ito siguro ang panahon na para buuin ng Panginoon ang mga pamilya. Amen. At ito ang aking personal belief. Personal belief ko naman ito. Okay? Ang personal belief ko ay inalaw ng Panginoon ang coronavirus na ito because maraming mga tao ang hindi nag-o-obey sa Sabat. Yung iniutos ng Panginoon, yung pang-apat sa Ten Commandments, sabi ng Panginoon, keep the Sabbath holy. Magtrabaho kayo ng 6 na araw, sa ika-7 araw magpahinga kayo. Kaya naniniwala ako, maraming tao, hindi kasi nagpapahinga ang maraming tao. Kaya sabi ni Lord, pagpapahingahin ko kayo ngayon. Di ba? Pinagpahinga sila ngayon because ayaw na magpahinga ng tao. Ngayon, hindi negative sa atin ito. Kahit ilan tayo dito, I believe marami ang makakapanood ng mensaheng ito because kung ikaw mayroong Facebook account, yung mga kaibigan mo at mga nag-connect sa'yo, mapapakinggan din itong mensahe na ito. Amen? Hallelujah. So we must, anong sinasabi dito? We can worship God even in the midst of crisis. Amen? Hallelujah. Ito, napapaligiran ng kaaway, but they worship God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. You can worship God even in the midst of the storms. At if you worship God, deliverance is coming. Blessing will come after crisis and trials na ito. Thank you, Lord. Hallelujah. Isunod mo nga kapatid yung after verse 22, 23. Hindi ko na ilagay dyan. Okay? So ano bang nangyari? When they worship the Lord, yan, ito ang nangyari. When they worship the Lord, hindi na talaga nakipaglaban ang Judah. Sapagkat sabi diyan, for the people of Ammon and Moab stood up against inhabitants of Mount Seir to utterly kill and destroy them. And when they had made an end of the inhabitants of Seir, they helped to destroy one another. Ito ginawa ng Panginoon. Nag-worship lang sila. Ano ang nangyari? Yung mga kaaway, sila nag-away-away. Sila nagpatayan. Hallelujah. So dito talaga ay tunay yung sinabi ng Panginoon, be still and know that I am God. This is my battle. Itong coronavirus na ito, this is the battle of the Lord for His children. Hallelujah. Siya ang makikipaglaban para sa atin. Hindi tatagal ang virus na yan. We declare and decree na mawala na yung virus na yan in the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Lord. So we can worship. Do not stop worshiping God. Amen? Maraming ano ba nangyayari ngayon? Maraming mga fake news, maraming mga bad news. We need to hear the good news of the Lord. Amen. In the midst of these trials, we need to hear from the Lord God. Yun po ang ating pag-asa. Ang salita ng Diyos, yun ang ating pag-asa. Yan ang nagbibigay ng linaw sa ating kinabukasan. Hallelujah. So we can worship the Lord. Kahit ano mangyari, we will worship the Lord.
Kahit na kayo nasa inyong mga tahanan, worship the Lord our God, for He is worthy to be praised. Purihin natin ang Diyos na buhay. Sambahin natin Siya, pasalamatan natin Siya. Dakilain natin ang ating Panginoon, for He is good and His mercy endureth forever. Sa mga tahanan, sambahin niyo ang ating Panginoong Diyos na buhay. At ito ang isa pang good news. Blessing will come after crisis and trials. Hallelujah. Mga kapatid, I'm declaring to you, pagkatapos ng trials na ito, ng crisis na ito, blessing will come upon you in Jesus' name. Especially the worshiper of the Lord. Mga worshiper ng Panginoon, blessing will come after crisis and trials. Amen? Bakit po? Bakit ko po sinabi yan? Pagkatapos ng crisis na ito ng coronavirus, ibubuhos ng Panginoon ang kanyang mga blessing. Amen? Saan nakuha ni Pastor yan? Okay, verse 25, sabi dyan, when Jehoshaphat and his people came to take away their spoil, they found among them an abundance of valuables and the dead bodies and precious jewelry, which they stripped off for themselves more than they could carry away. And they were 3 days gathering the spoil because there was so much. Hallelujah. After the trials ng Judah, ni King Jehoshaphat, blessing come to them. Amen. After, naniniwala ako, after this coronavirus na trials, magkakaroon ng blessing ang mga anak ng Diyos, ang mga nagtitiwala sa ating Panginoon. Amen. Can you imagine that? Yung blessing na yan. Nung magpatayan sila, pinagkukuhan nila yung mga spoil, yung mga naiwan ng mga nagpatayan. Sabi diyan, they found among them an abundance of valuables and the dead bodies and precious jewelry, which they stripped off for themselves more than they could carry away. Hindi na nila kayang dalhin ang pagpapala. Mga kapatid, pagpapalain tayo ng Panginoon after this coronavirus in the name of the Lord. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Sabi diyan, more than they carry away. Ibig sabihin, sobra-sobra, umangapaw na pagpapala. At ang isa pa diyan, sabi diyan, and they were 3 days gathering the spoil because there was so much. Hallelujah. Yung mga pagpapala, they gathered the spoil 3 days na hindi pa natatapos ang kanilang pagkuha ng mga pagpapala ng ating Panginoon. Hallelujah. And this is what I believe. Pagkatapos ng coronavirus na ito, blessing will come upon you, mga kapatid. Amen. Be ready to receive the blessing. Naalaala ko po ng Taal Volcano, di ba? Pumutok ang Taal Volcano, maraming na-bless dyan. Sobra-sobra yung nagdala ng mga goods. Amen. Tuwan-tuwa yung iba kasi ang dami nilang naiuwi. Thank you, Lord. Now, hindi lang yan, mga kapatid. Nung ang Israelites ay nandoon sa Egypt, ganon din ang nangyari, mga kapatid. Okay? Nagkaroon din sila, they plundered the Egyptian, na ibinigay sa kanila yung mga kayamanan ng Egypt, ng mga Egyptian. Saan natin matatagpuan yan? Exodus chapter 12, verse 35 to 36. Sabi diyan, now the children of Israel had done according to the word of Moses. Mahalaga sumusunod tayo. Ang mga Israelite ay sumunod kay Moses. And they had asked from the Egyptian articles of silvers, articles of golds, and clothing. Verse 36, and the Lord had given the people favor in the sight of the Egyptian, so that they granted them what they requested. Those they plundered the Egyptian. The same yan, mga kapatid. Crisis din yan, kapatid. Because ang context niyan ay nagpadala ng mga salot ang Panginoon sa Egypt. Sari-saling salot, hindi lang isang klase ng salot. At yung last na salot,
Baka yun ang coronavirus na namatay yung kanilang mga firstborn. Grabe mga salot. Pero doon sa Goshen, nung nandoon sila sa Goshen, ang mga Israelites, ay binigyan sila ng instruction ng Panginoon. Pumatay ng tupa, and then ang dugo ng tupa ay ipahid sa tarangkahan ng kanilang mga pintuan. Kaya sabi niya, when I see the blood, I will pass over you. Kaya nagkaroon ng feast of Passover. At naniniwala ko yun nga nangyari doon. Inaabot ng salot ang mga Egyptian, pero sa Goshen, yung mga Israelites, yung mga anak ng Diyos, yung mga pinili ng ating Panginoon, hindi man lang sila inabot ng salot. Kahit isang langaw, kahit pagtahol, sabi sa Bible, kahit isang aso walang tumahol. Amen. So, I believe, at sabi diyan, and they plundered the Egyptian. Okay, at sabi diyan, the Lord give the people favor in the sight of the Egyptian. So meron tayong favor. Pagkatapos ng crisis na ito, mayroong favor na ipapadala ang Panginoon. Hallelujah. Mayroong blessing na mararanasan natin sa ating mga buhay. Sapagkat sabi doon, nung umalis ang Israelites sa Egypt, they plundered the Egyptians. Binigay yung mga golds nila, mga silver, yung mga mahaling mga gamit nila, binigay nila sa mga Israelites. Hallelujah. So this is biblical, mga kapatid. After this crisis, be ready. We will receive the blessing from the Lord. Amen. Sapagkat ang Panginoon hindi nalilimitahan ng crisis. Amen. Even in this time. Hallelujah. Maaring subukin tayo in this time sa pagkain. But naniniwala ako, mga kapatid, nandun diyan sa mga tahanan, mga pamilya. Hallelujah. Naniniwala tayo, hindi ka bababayaan ng Panginoon. The Lord will provide for each one of you. Amen. Hallelujah. Because yun ang sabi ng Panginoon. Sabi ni Paul, my God shall supply all your needs. Pag sinabing all your needs, kumpletong needs yan. Spiritual needs, physical needs, food, hallelujah, financial needs, hallelujah. Yan ay kumpletong needs. Kaya hindi tayo dapat mag-alala. Amen? Because our God is a merciful God. Our God, ang ating Diyos ay tapat na Diyos. He is a great God. He is a good God. At dito nagtitiwala tayo sa ating Panginoon. So sa panghuli, huwag kayong matakot, mga kapatid. Sa mga tahanan nyo, huwag kayong matakot. Pero sumunod din tayo sa gobyerno. Huwag muna tayong maglalabas. Amen? Sa inyong mga tahanan, huwag muna kayong maglalabas. Sapagkat yan ay biblical din. Nung nandoon sila sa Egypt, sa mga Israelites, hindi rin sila lumabas. Mayroong salot. Sabi ng Panginoon, stay at your house. Manatili kayo sa inyong tahanan. Safe kayo dyan. Amen? Thank you, Lord. Now today, yan ang mensahe ng ating Panginoon. Ito'y laban ng Panginoon para sa atin. Amen? I believe ipaglalaban ng Panginoon ang kanyang mga tinubos. Paglalaban ng Panginoon ang kanyang mga anak. Ipaglalaban ng Panginoon ang kanyang mga minamahal, ang kanyang mga tinubos ng kanyang banal na dugo. Amen? Hallelujah. At this time, tayo'y mananalangin naman sa ating bansa. Mga musician, punta uli kayo sa harap natin at ipanalangin natin uli, awitin natin uli yung Heal Our Land. Okay? At kayo ay, yung mga nasa tahanan, sumunod kayo sa aming mga panalangin, manalangin din kayo sa inyong mga tahanan. Hallelujah, this is the time na magsama-sama tayo, magsama-sama ang ating pananampalataya, na ipanalangin natin ang ating bansa. Panalangin natin na magkaroon ng revival sa ating bansa. Ipanalangin natin na during this time of crisis, maraming lumapit sa Panginoon, maraming ma-save,
maraming maligtas sapagkat ang kaligtasan natin ay nanggagaling sa ating Panginoon. Jesus is the way, the truth, and the life. Wala ka ng ibang hahanapin pa kung saan ka maliligtas kundi sa ating Panginoon. Kung mga nakakarinig dito na mga hindi pa saved, this is the time na ikaw ay lumapit sa Panginoon. You humble yourself. Turn from your wicked ways. Hallelujah. Seek the face of God. Sabi ng Panginoon, I will hear from heaven. I will forgive your sin. I will heal you, sabi ng Panginoon. Hallelujah. So ating awitin ang awiting ito, if my people. If, conditional yan. Kung gagawin mo ito, sabi ng Panginoon, ito naman ang aking gagawin. If my people, we are the people of God, call upon the name of the Lord, and we will be saved. Awitin natin yan. From heaven and heal the land. Lord, heal the land. Father, heal the land. Hear our cry and turn our nations back to Lord, heal our land, hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sins and heal our broken land. Lord, we bow our knee, we humble ourselves and pray. Lord, we seek your face and humble ourselves and ways. Father, in your mercy, forgive our sins. Father, in your mercy, come heal our land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, hear our land, hear us, O Lord, and hear our land. Sumabay po kayo sa mga tahanan. Forgive our sins and heal our broken. Sing with a prayer in your heart. Lord, heal our land. Heal hear our cry and turn our nations back to you. Lord, heal our land. As the Lord, and heal our land. And heal our broken land. Sing it with all your heart sa mga bahay-bahay.
Sa mga tahanan. Father, hear our land. Hear our cry, turn our nations back to you. Lord, heal our land. As our Lord and healer. Forgive our sins and heal our broken land. Lord, heal our land. Lord, heal our land. Lord, heal our land. Hear our cry, turn our nations back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive us and heal our broken land. Now, the instrument, let us sing this song with all our hearts. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nations back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sin and heal our broken land. Forgive our sins and heal our broken land. Ngayon mga kapatid, tayo mananalangin sa Panginoon. Papanalangin natin ang ating bansa. Papanalangin natin ang ating mga pamilya. Let us pray for revival in this land, in this nation. Let us pray na sa crisis na ito ng COVID-19, maraming lumapit sa Panginoon at maligtas sila, manumbalik sa ating Panginoong Diyos. Panalangin din natin ang mga namumuno. Nasa crisis din ang ating mga namumuno. Hallelujah, bigyan na sila na panalangin natin ang ating presidente, mga senador, congressman, lahat, mga mayor. Panalangin natin yan na bigyan sila ng wisdom ng Panginoon kung paano tutugon sa crisis ng ating bansa, sa crisis ng mga syudad, sa mga municipalities. Hallelujah, pag-pray natin sila. Hallelujah. At pag-pray natin na mag-unite ang body of Christ sa prayer na ito para sa ating bansa. Sabi sa Bible, 2 Chronicles 7:13, when I shut up the heavens so that there is no rain, or command the locust to devour the land, or send pestilence among my people, if my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face, turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, I will forgive their sin and heal their land. Now my eyes will be open and my ears attentive to the prayer that is made in this place. For now I have chosen and consecrated this house, that my name might be there forever. My eyes and my heart will be there for all times. So yan ang ating ipapanalangin mga kapatid. Una, let us call upon the name of the Lord. If my people who are called by my name humble themselves, hallelujah, let us humble ourselves before God. Wala na tayong pwedeng ipagmalaki ngayon mga kapatid. Let us bow down before the Lord God.
humble ourselves to the Creator of heaven and earth. Pray, seek His face. At sabi doon, repent, turn from their wicked ways. This is the time to repent from our wicked ways. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Repentance is turning from our wicked ways. Layuan na natin ang ating mga kasalanan, sapagkat may pangako ang Panginoon. He will hear from heaven. And today, nakikinig ang Panginoon. He will hear us. At sabi doon, I will forgive your sin. I will heal the land. Hallelujah. So today, sa mga tahanan, let us bow down before the Lord. Hallelujah. Luluhod tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Tayo mananalangin sa buhay na Diyos, sapagkat siya lamang, naniniwala tayo na siya lamang ang makakalutas ng problemang ito, ng crisis na ito, ng pestilence na ito. Because I believe He is a good God. Hallelujah, He is a merciful God. So una natin gagawin, humble ourselves to our Lord Jesus Christ. Sa mga tahanan na nakikinig ngayon, sa mga pamilya, sa mga believers, hallelujah, let us humble ourselves before God. Sa mga tahanan, lumuhod kayo sa inyong mga lugar na kung saan kayo naroroong tahanan. Let us humble ourselves before God. Magpakababa tayo sa Panginoon. Mananalangin tayo sa ating bansa. Ipanalangin natin na patawarin ang kasalanan ng bansang ito. Isama na natin ang ating mga sarili sa panalangin na yan. Katulad ng panalangin ni Daniel, na siya ay lumuhod sa Panginoon. At sabi niya, Panginoon, nagkasala kami at ang aming mga ninuno. Now, let us humble ourselves before God. Tayo mananalangin. Hallelujah. Magkaroon tayo ng ilang sandali. Sige, mag-pray kayo kung saan kayo naroroong lugar. And then, after our prayer, we will pray together. Hallelujah. Begin right now in the name of Jesus. Thank you, Lord.
Diyos sa ating pagluhod at pagpapakumbaba sa ating Panginoon. Ipapanalangin natin yung Psalm 51. Labas mo nga kapatid yung Psalm 51. Ito yung panalangin ng paghingi ng tawad sa ating mga kasalanan. And then we will pray together sa ating bansa, sa ating mga pamilya. We will pray for the revival in this nation. Okay? Pagpe-pray natin ng Psalm 51. Okay, ready na tayo sa ating mga puso, diyan sa mga tahanan. Psalm 51, beginning verse 1. Have mercy upon me, O God, according to your steadfast love, according to your abundant mercy. Blot out my transgressions. Wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from all my sins. For I know my transgressions, and my sin is ever before me. Against you, you only have I sinned and done this evil in your sight, so that you might be justified in your words and blameless in your judgment. Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Behold, you delight truth in the inward being, and you teach me wisdom in the secret heart. Purge me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. Let me hear joy and gladness. Let the bones that you have broken rejoice. Hide your face from my sins, and blot out all my iniquities. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from your presence, and take not your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and uphold me with a willing spirit. Then I will teach transgressors your ways, and sinners will return to you. Deliver me from blood guiltiness, O God of my salvation, and my tongue will sing aloud of your righteousness. O Lord, open my lips, and my mouth will declare your praise. For you will not delight in sacrifice, or else I will give it. You will not be pleased with the burnt offerings. The sacrifices of God are a broken spirit. A broken and contrite heart, O God, you will not despise. Do good to Zion and your good pleasure. Build the walls of Jerusalem. Then you will delight in right sacrifices, in burnt offerings and whole burnt offerings. Then bulls will be offered on your altar. Yan po ang aming panalangin, Panginoon. Now, we will pray for our nation. Hallelujah. Thank you, Lord. Sama-sama tayo sa mga tahanan. Pray for our nation. Pray for our family. Pray yung mga tinamaan ng mga virus na yan. At na magkaroon ng healing, miracles, signs and wonders and miracles. Hallelujah. At ipag-pray natin na maging zero na coronavirus ang ating bansa in the name of the Lord. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah. Sapagkat nabasa ko sa Israel, meron din coronavirus pero zero ang kamatayan sa Israel. Walang namatay. Hallelujah. Because I believe sila'y tumawag din sa Diyos ng Israel. Hallelujah. So today, we will pray. Hallelujah. Heavenly Father, kami po'y nagpapakababa sa iyong harapan. Ikaw lamang ang aming maaasahan. Ikaw lang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na makakapagpatigil ng coronavirus na ito. In the name of the Lord, for you are the God who created the heavens and the earth. You are our creator. You are in control. You are still in your throne, O God, and you can control everything in this nation and hold on the whole world, Father God, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Tinataas po namin ang bansang ito. Heal our land, O God. Heal, O God. Forgive our sins and heal our land.
Heal from Luzon, Visayas, and Mindanao, from the south, the north, the east, and the west. Let your healing power flow to these nations of the Philippines, O God. In the name of Jesus, yung mga tinamaan ng coronavirus, Lord, let the signs, wonders, and miracles be upon them. We declare healing, health, and healing upon them. And Lord God, stop the death of this coronavirus in the name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Putulin mo na ang kamatayan dahil dito sa coronavirus na ito in the name of the Lord Jesus Christ. For we declare that nothing is impossible with you. You have made the heavens and the earth with thy outstretched arm and with your mighty power, and nothing is impossible with you. Hallelujah. Tinataas po namin ang malubhang tinamaan ng coronavirus, China. Lord, let your healing power be upon China, oh God, in the name of Jesus. Italy, in the name of Jesus, let your healing power be upon Italy, Lord God. Hallelujah. Control that coronavirus in that nation, oh God. Even in South Korea and Iran and lahat sa buong mundo. Hallelujah. Heal the land. Heal this land, oh God. Halamasatarababakanda. Thank you, Jesus. Lord, tinataas po namin, taas natin ang ating mga pamilya sa Panginoon. Hallelujah. This is the time to return. Return sa mga fellowship, sa mga pamilya. Hallelujah. Pinagkakaisa na ng Panginoon ang bawat pamilya in the name of Jesus. Hallelujah. Father, tinataas po namin ang aming bawat pamilya, Panginoon. Hallelujah. In the name of Jesus, protect our family, Lord God. Cover them with your precious blood. Hallelujah. Kagaya ng ginawa mo sa Egypt, Panginoon. Inutusan mo mga Israelites. Hallelujah, na pumatay ng tupa at ang dugo noon ay ipahid sa tarangkahan ng kanilang mga pintuan. And when I see the blood, I will pass over you. Kaya hindi nila naranasan ang mga virus na yun, mga pestilence na yon, because of the blood. At mas makapangyarihan ang blood ng Panginoon na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Lord, you shed your blood, hallelujah, for our salvation. You shed your blood for our protection, oh God. Protect all the families of the believers. And even the unbelievers will come to you, Father God, for protection. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Patutunayan mo, Panginoon, na ikaw ang Diyos na buhay, ang makapangyarihang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, we pray, Panginoon, sa mga anak ng Diyos, sa mga believer, Panginoon, to share the word, to share the good news. Hallelujah. Even in live stream, Father God, in the name of the Lord. Yung mga nakikinig ngayon, Panginoon, hallelujah, protect them, Father. Lahat ng nakikinig sa mensaheng ito, sa panalangin na ito, Lord, cover them with your precious blood in the name of Jesus Christ. For there is power in your blood. Hallelujah. In Jesus' name. Tinatas din po namin ang mga kamag-anak namin, Panginoon. Hallelujah. Kamag-anak namin na nasa ibang bansa, sa Italy, sa China. Hallelujah. Sa South Korea, Father, protect them, Father God, in the name of Jesus. Cover them with your precious blood. Hallelujah. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Lord, we pray for revival in this land. Revive this nation, Lord. Hayaan mong mga tao sa bansang ito'y manumbalik sa iyo. We cry for you, O God. Revive this land. We declare revival, Father God, in this land, na manunumbalik ang mga tao sa iyo. Sapagkat walang magagawa ang mga Diyos-Diyosan, kundi ikaw lamang, ikaw ang buhay na Diyos. We declare that you are the only God, the creator of heaven and earth. Maliban sa iyo, wala nang ibang Diyos. For there is none like you, my God. Lord, have mercy. Let your mercy be upon this nation, O God. Patawarin mo kami.
Heal our land, oh God, in the name of Jesus. Thank you, Jesus. Oh, Sakaraba Sadedeama. Thank you, Jesus. Lord, sinasaway namin ang espiritu ng mga pagkatakot. We rebuke the spirit of fear in this nation. Sapagkat sinabi mo sa iyong mga salita, God did not give us the spirit of fear, but of power, of love, and of a sound mind. Alisin mo mga pagkatakot sa puso ng mga tao in the name of the Lord. At lagyan mo sila ng pananampalataya sa iyo in the name of Jesus. Oh, we declare revival in this nation. We declare the power of God in this nation. Hallelujah, in Jesus' name. We declare na matunaw na itong coronavirus na ito. In the name of Jesus, you will obey the name of the Lord. Bow down before the Lord Jesus Christ. In Jesus' name. Father, we thank you, Lord. We thank you, Lord, sapagkat I believe pinagkakaisa mo ang body of Christ to pray for this nation. Upang magkaroon ng forgiveness, healing. We declare healing of this nation. Healing of the land. Healing in every family, Lord. In Jesus' mighty name. Thank you, Jesus. Salamat po. And Lord, maitaas ka sa aming kalagitnaan. Hallelujah. We are your people. The people who will always worship you. Kahit na anong mangyari, we will worship you, God. Sasambahin ka namin, pasasalamatan ka namin. Dadakilain namin ang iyong pangalan, Panginoon. Take away, Lord, yung alisin mo sa amin mga pagrereklamo, mga complaint, oh God. At palitan mo ito, Panginoon, ng spirit of worship, spirit of thanksgiving. We will give you thanks, for you are a good God. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and forget not all His benefits. Hallelujah. Who forgives all our iniquities, who heals our diseases. In Jesus' name. Now, let there be healing in every house. I will declare health and healing sa bawat tahanan in the name of the Lord. For you are our healer. You are our great healer. In Jesus' name. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Binibigay namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pasasalamat sa pinakamataas at pinakadakilang pangalan, ang pangalan na higit sa lahat ng pangalan, ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Walang iba kundi ang pangalan ng aming Panginoong Jesus na taga Nazareth. Amen and amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Abitin ulit natin for the last time. Heal our land. Ito po ang ating pagtatapos. Hallelujah. At ating awitin ulit. Heal our land. And let us believe, God, that today, magsisimula ang healing ng Panginoon sa bansang ito, sa bawat tahanan. Thank you, Lord. And pray. If they seek my praise, Humble themselves, turn from the wicked way. I will hear from heaven and forgive their sins
and heal the land. Lord, heal the land. Hear our cry and turn our nations back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sins and heal our broken land. Humble humble us and from Father, in your mercy, give mercy. Father, in your mercy, come heal our land. Lord, heal our land. Yeah, heal our land. Hear our cry and turn our nations back to you. Lord, heal our land. Heal our land and heal our land. Forgive our sin and heal our broken land. Lord, heal our land. Heal our hear our cry, turn our nations back to you. Lord, heal our land. Heal our forgive our sins and heal our broken land. Thank you, Lord. Heal our broken land. Okay, pagpe-pray pa rin natin ang ating President, health, healing, wisdom. Hallelujah. Heavenly Father, kami po'y patuloy na lumalapit sa iyong dakilang trono kung saan namin matatagpuan ang iyong biyaya at kasagutan sa aming panalangin. Lord, we pray for our President, President Duterte, O God. Give him wisdom sa crisis na ito. Give him knowledge, give him understanding, Father, in the name of Jesus, upang matugunan niya ang pangangailangan ng buong bansa. Alam ko napakahirap ng kanyang kalagayan sapagkat buong bansa ito, Panginoon. Hallelujah. Yung mga bumabati ko sa kanya, Panginoon, patigilin mo yung mga bumabati ko sa kanya. At ipag-pray na lamang siya, Panginoon. Lord, we pray for our President. I pray for health sa kanyang health. Bigyan mo siya ng kalakasan, Panginoon. Bigyan mo siya, Panginoon, ng malakas na katawan, maging sa espiritu, kaluluwa at katawan. And Lord, matagpuan ka rin niya sa kanyang buhay na ikaw lamang ang Diyos na tagapagligtas. Hallelujah. Kulang po ang aming mga kaalaman para i-resolve ang problemang ito. But we turn to you, God, na ikaw ang lulutas ng mga problemang ito. Maging sa Lord, sabayin mo ang salot ng coronavirus sa Pasig City, na sa buong syudad ng Pasig City, at maging sa aming barangay sa Kalawaan. Father, in the name of Jesus, sawayin mo ang mga salot na ito.
In the name of Jesus, let your protection be upon our city, Pasig City, and our barangays and every barangays, oh God, in the name of Jesus. We pray, Jesus. Hallelujah. Mga health workers, Panginoon, pinagpe-pray namin ang mga nasa tumutugon na mga nurses at mga doctors and nurses sa buong Pilipinas, Panginoon. Lord, protect them, oh God. Cover them with your precious blood. In the name of Jesus, protect them from this virus, oh Lord, in the name of Jesus. Hallelujah. And give them health. Hallelujah. Yung mga doktor na nakaranas ng coronavirus, Lord, we declare health and healing sa kanila. We declare the blood of Jesus. For there is healing in the blood, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Yung mga health workers, oh God. Hallelujah. Thank you, Lord. Sa aming mga barangay captain, Lord, bigyan mo sila ng wisdom. Hallelujah. Yung mga cell group, Panginoon, hallelujah. Ikaw ang, hallelujah, patuloy na mag-comfort sa kanila, Panginoon, in the name of Jesus. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. So, ito po ang announcement natin, mga kapatid. Hindi na tayo alis ng bahay. Pero ito ang gagawin natin is time siguro na ang mga ama ng tahanan ay tumayo sa kanyang tungkulin bilang padre de pamilya. Magturo na tayo ng Word of God, ng Bible sa inyong mga tahanan. Para hindi na pupunta dyan ang mga cell leader, kayo na lang ang magtuturo kung ano yung mga natutunan nyo. Matagal na siguro kayong sumasamba. Matagal na kayong nag-aaral ng mga salita. This is time, ilid ng bawat padre de pamilya ang mga tahanan. Okay, para makarinig naman sila ng salita ng Panginoon kasi naka-quarantine tayo ngayon. Walang pwedeng lumabas. Kaya hindi na talaga tayo lalabas. I believe ito ay positive naman sa atin kasi matuturoan natin ang ating mga pamilya. Amen. Magtulong kayo, mga magulang. Magtulong-tulong tayo na ituro ang salita ng Panginoon. Manalangin din kayo sa bawat tahanan hanggang sa, I believe, matatapos din itong crisis na ito. Because ito, tatapusin na ito ng ating Panginoon. God bless you all. Pagpalain kayo ng Panginoon. At ito ang benediction ko sa inyo. May the Lord bless you and keep you. May the Lord shine His face upon you and give you peace. Hallelujah. At ang biyaya ng Panginoon ang sumainyong lahat. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Say amen sa mga tahanan. Amen. God bless you all in Jesus' name. Tapos na tayo sa gawain. Pagpalain kayong lahat ng ating Panginoon. Okay. God bless you. Amen. Salamat sa mga musician. Amen. At sacrifice sa inyo yan. Amen. God bless you. Pagpalain kayo ng Panginoon.